Pastor Jack for leading us a prayer. Praise God. Sino po ang bless? Sabi pong praise Jesus. Praise Jesus. Amen. Araw-araw naman po bless tayo. Kahit may mga pagsubok, bless pa rin tayo because of Jesus. Amen. At lagi po si Jesus lang dapat po ang ating focus ng ating buhay. Kaya ito po yung pinag-aaralan po natin ngayon, living in the last hour. No, ang last days po ay nag-umpisa during the time of Pentecost. Nung sinabi ni Peter, in the last days. Ito yung nasusulat, hindi sila lasing, pero sinabi ni Joel, in the last days. So, dineclare po ni Peter, last days. Even in the book of Hebrews, chapter 1, verse 1 to 2, sinabi po doon na we are in the last days. That was 2,000 years ago. So ngayon po, nasa last hour na ho tayo, yung isa sa pinakamatinding prophecy na nangyari po ay yung pong bansang Israel. Walang Israel sa buong mundo po. Walang Israel po for 2,000 years. Pero pinrapisay po ni Isaiah, ni Ezekiel, ni Jeremiah na ibabalik ng Lord ang Israel after how many years. Sulat po noong 1948, nagkaroon po ng bansang Israel. At ito po yung isa sa pinakamatinding alam natin that we are this is the last generation. This is the last generation. Sa Israel po, ang last generation is about 80. 80 or hanggang 120 years. Kung 80 po yan, since 1948, mag-80 na po. Pwede nang matapos ang last generation. And that is why, katulad po ng napag-aralan po natin last time, kung meron pong natutulog sa atin, sa ating buhay pananampalataya, or complacent, nagiging relax po tayo sa ating buhay Kristiyano, because there are so many distractions today. 100 years ago, walang internet. More than 100 years ago, walang TV, walang, I think, pati po radio, more than 100 years ago, during the 18th century, wala pong ganyan. So, mas maraming focus po ang tao sa pakikipag-ugnayan sa Lord. Mapansin niyo po kapag nag-iisa po kayo, mas madalas yung naiisip po, kung kayo talaga ay Kristiyano, na born again, mas madalas mong maiisip ang Panginoon at madalas mo siyang kinakausap. Because walang distraction. Walang distraction. Nowadays, there are so many challenges kung paano tayo ma-focus. But by the grace of God, through the help and empowerment of the Holy Spirit, we can overcome all distractions sa ating mga buhay. It's all by the grace of God. So kung I hope nagising po tayo, ibig sabihin po dito, lagi tayong aware every day. Kahit po maaring pinagpapala po kayo sa inyong buhay, bago ang inyong bahay, bago ang iyong sasakyan, maganda ang takbo ng negosyo, maganda ang takbo ng iyong career, but do not set your hearts in this world. Do not love the things in this world. Amen. Hindi daw natin dapat mahalin. If you love the things of this world, you make yourself an enemy of God. Ang sabi po doon. Gagamitin po natin lahat ng mga material blessings na pinagkakaloob ng Lord upang yung purpose po niya sa ating buhay dito sa mundong ito ay matupad. And what is our general purpose primary purpose po ng bawat Kristiyano? To proclaim Jesus to every individual. To share the gospel. To share His love and forgiveness na nanggagaling po sa krus ng Kalbaryo. Amen? So I hope hindi na ho tayo matutulog. Let us always be on the watch and pray so that we will not fall into temptation. Ngayon po, ang pag-usapan po natin, be prepared at all times. Napakaraming verses po nito, ilan lang po yung makikita ho natin ngayon, pag-aaralan natin, na sinabi po ng Bible, even Jesus, sinasabi niya, be on the watch and pray, be prepared at all times, be ready. Kung ano man po yung version ng iyong Bible, makikita po natin dyan, mula noon pa ho, 2,000 years ago, sinasabi ng Lord, lagi kayong dapat nakahanda. Nakahanda ho ba kayo na iwan ang mundong ito? Amen. Baka yung iba, hindi. Pastor, nag-invest pa ako sa crypto, Pastor. No. Kahit ano pong investment nyo, o kahit ano po yung gano'ng magkayaman, ilang bang milyon o bilyon ang pera nyo dito,
Huwag niyong panghinangayin po yan. Lahat ng yan, basura po yan. In fact, kung sabi po ng Lord, in the last days, sabi niya sa Matthew 24, no, there will be wars and rumors of war. Kung puputok man, no, God forbid, kung puputok man po yung gera sa West Philippine Sea, ang pera po natin mawawalan ng value. Maniwala po kayo sa mga gera, bumabagsak ang value po ng pera. Kung minsan wala na talagang value. Wala nang saysay. Dahil hindi na umiikot ang economy. Hindi na po siya katanggap-tanggap. Kanya-kanya na po hunon. Kaya nga po, do not cling on the things of this world. Always hold on to the promises of God that one day we will be with the Lord Jesus Christ. Yun po dapat ang nasa puso ng bawat isa po sa atin, kahit gaano kaganda man. No, kung minsan po, ang mga blessing po, it can distract us. If you set your hearts on the blessings. Amen. At hindi po yan kasalanan ng Panginoon. Bakit kasi binigyan pa ako ng hindi po? Nasa sa atin po, pinag-aaralan po natin, we have the responsibility to cleanse ourselves, no? To ready ourselves, to maintain our robe of righteousness, na puti po yan. We have this responsibility na manatili po sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. So be prepared at all times. Babasahin ko po ang Matthew 25. Ito po yung Matthew 25, 1 to 13. The parable of the 10 virgins. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some more of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some of for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to that wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly, I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Heavenly Father, bless the word that we are about to receive tonight, and we allow you, Holy Spirit, to teach us. You are our true teacher. Illuminate our mind, O God. Open the mind of our understanding that we may receive your full blessing, the full revelation from your word, and that we may be transformed from another degree of glory, that we may be like our Lord Jesus Christ. And once again, as we received and believed your word with all of our hearts, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. And we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, the name above all names, King of kings and Lord of lords, in your name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Now, in interpreting a parable, hindi po siya kailangan ng details. Meron pong, kapag po nagkukwento po ng parable, nung nagkwento po ng parable ang Lord, meron po siyang isang message na tinutumbok po. Katulad ho dito. Hindi po yan na, ay para palang ganun tayo, ganito. Lahat na lang ng, hindi po yan nagdi-detail po. So nagkukwento po ang Lord na parang ganito. Now, this parable, this is important about end times because if you still remember sa mga pag-aaral po natin sa end times, Matthew 24 is about the teaching of the Lord Jesus Christ
kung paano po yung mga last days about the rapture and about His second coming at paano tayo dapat mabuhay or mag-ready to face the challenges about the end times. After po ng chapter 24, of course, chapter 25. Kasakit na punitan. Kaya po sabi ng Lord, at that time, the kingdom of heaven, sabi niya sa verse 1, ganito ang mangyayari. No, at that time, ganito ang mangyayari. Ang pagdating ko, ang last days, ganito siya, parang merong 10 mga dalaga. Yung 5 ay wise, mangmang, yung 5 ay ano po yung wise sa matalino, no? Meron pong may wisdom po sila, godly wisdom. At paano po silang wise? Because he took dahil walang nakakaalam sa mga kasal po noon ng mga Hudyo, madalas hinihintay po ang bridegroom, hindi po ang bride. No, madalas po sa mas importante yung bridegroom. So, habang hinihintay po nila, alam po ng mga wise virgins, baka po hindi sasapat yung pong oil dun sa lamp po nila, kahit po sa kanilang paglalakbay o pagpunta po sa place ng wedding, nag-extra effort po sila na magdala po ng, ewan ko kung ilang galon po, litro ng oil with them, para po hindi po pumalya ang kanilang mga lampara. No? And ang sabi po ng Lord, we are the light of this world. Sabi po niya sa awaken what is about to die. Yung lamp po ng kuminsan ng isang Kristiyano, haandap-andap na. Kamusta po yung lampara nyo? Kamusta yung ilaw nyo? Nagliliwanag pa ho ba yan? In Leviticus sabi ng Lord, yung ilaw sa Holy of Holies o dun sa tabi po ng ang 7 yung sa loob po ng tabernacle meron po yung pong lampstand, yung po sabi ng Lord hindi dapat yon mamamatay. So it symbolizes yung pong fire po natin hindi dapat namamatay. Lagi kang on fire sa Lord. Kaya lang meron po talagang minsan sa buhay ng Kristiyano. Sabi po sa verse 5, the bridegroom was a long time in coming. Hindi po nila alam ang They all became drowsy and fell asleep. So lahat ng Kristiyano, may mga panahon na tayo po, even pastors, leaders of the church. Kasi sabi diyan, pati yung wise virgin, natulog po sila. Naging slumber po sila, no? At dahil sa kakahintay. But sa verse 6, merong preacher na nagsabi, sabi niya, paparating na ang Panginoon. Because siguro, dito po during the time of the ancient Israel, paano po ang kasal po nila, malayo pa lang siguro nakita po nila, nandyan yung caravan po ng bridegroom. So meron pong sumigaw na, ayan na, ayan na, ayan na. So, ang lahat po ng mga bridegroom, sabi po dyan din, verse 7, then all the virgins woke up. So, tayo po, katulad po last week, ang natin, maaring meron po sa atin natutulog. Ngayon, sinasabi po natin, malapit na dumating ang Lord. I hope, katulad po ng lahat po ng mga virgins ito, which symbolizes all the Christians, na tayo po lahat ay dapat nakagising. Laging handa. Laging merong ginagawa para kay Lord. Yung pong ibig sabihin po ng laging handa. Dahil yung mindset po natin, yung puso po natin, nakaset po sa Kanya. So, ito po yung nakita ho natin. Pero makita po natin sa kwento, humihingi po ng oil ang mga foolish virgins. Pero sabi ng hindi po pwede. Kasi baka hindi enough ito. Bahala na kayong bumili. Pero habang bumibili sila kasi wala pa, malayo pa, pero nabigla po sila, biglang dumating po ang bridegroom. And the door was shut sa wedding banquet. Ang sabi po nila, Lord, papasukin mo kami. Sabi, dahil sarado na po, hindi ko kayo kakilala. So ang kakilala lang po nung bridegroom, which symbolizes the Messiah, yun lang pong laging handa. Tanungin niyo po yung katabi niyo, handa ka na ba? Kung hindi, seriously po, kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin,
kung bigla pong dumating ang Lord ngayon, handa ho ba ho tayo? Amen. Praise the Lord. Kung handa ho tayo, praise God. But let us learn po, dito ho, sa ating pag-aaralan. Therefore, sabi po sa verse 13, keep watch. Lagi kayong maging handa, lagi kayong maging mapagmasid. Ano ba ang nangyayari? We are, ang sabi po ng isang, si Amir Tsarfati, isa pong preacher ng Israel, na we are so blessed because mas marami sa ating panahon ngayon ang napakaraming mga propesiya, mga hula na natupad sa panahon po natin ngayon. Mangmang na lang po tayo kung hindi natin paniniwalaan na hindi totoo ang Biblia. Dahil napakaraming ebidensya. We do not have the time na pwede nyo po ma-search po sa Google yan. Si AI, bibigay naman po ngayon, naka-AI, naka-artificial intelligence po ang Google ngayon. Pwede po niyang ibigay po yan. Napakadali pong mag-aral ngayon. Hindi tulad nun, punta ka pa sa library, hahanapin mo at ikaw mismo. Ngayon si AI mismo, tutulungan ka niya. Kung makikita po natin dito na napakarami na po mga prophecy na natupad. Iilan na lang po na prophecy na hinintay po natin na matupad. We are living in the last of the last days. Anytime po pwedeng mag-rapture. So, we could learn, ito po yung ng Panginoon, ang objective ng Lord dito sa parable na ito, that we should learn from this parable kung paano maghintay, paano maging handa sa pagdating po ng ating Panginoon. So number 1, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us live with godly wisdom. Because according kay Paul, merong wisdom of this world and meron pong godly wisdom. Ang godly wisdom po ay lagi po yang naka-align sa Word of God. Hindi yan nakukuha sa edukasyon. Hindi yan na-acquire kay Google or kay AI din. Lagi po yang nakukuha sa salita ng Diyos, ang maka-Diyos na katalinuhan. Ang maka-Diyos na karunungan, dapat po ay laging nasa Biblia po yan. Hindi rin po yan makukuha sa napakaraming quotation ng iba't ibang tao. Yung mga quote po nila. Hindi po kung minsan po mas pinapalagan natin yung mga quote, ito pong Bible, hindi mo pa nako-quote ang mga verses. Enough na po ang salita ng Diyos na binigay po sa atin. Amen. So, we need to live godly wisdom. Sa Matthew 25:1-4, makikita po natin dito, babasahin ko po muli, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. It seems po dito, dapat talagang meron silang dala, pero sinadya nilang hindi magdala ng extra oil po. Naging complacent po sila sa pagiging nila, sa paghihintay sa bridegroom. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So meron silang effort aside sa pagdadala po ng mabigat po yung lampara po nila noon. Hindi po katulad doon ngayon. Kung minsan plastic na lang po yung nasa ibaba. Pero noon po mabibigat po yan. Clay po sila, jar po sila. Jar din po yung lalagyan po ng oil, hindi po plastic. Mabigat po yan. So along the way, so may extra effort. Then, mapapansin niyo po, it seems, sinasabi ng Lord dito, kung titignan niyo, parang kalahati ng mga Kristiyano ay foolish. Mangmang. Ibig sabihin po yung parang complacent ka lang, ay bala na, basta marami pong foolish ngayon because ang sabi nila, grace naman ng Lord na save tayo eh. Pero napakaliwanag po sa Biblia na meron tayong dapat gawin, meron tayong effort, dapat tayong magpasakop sa Holy Spirit, mag-yield sa grace ng Lord, na tayo ay ma-moved because of the grace of God to do the work of the ministry of the Lord Jesus. Na lagi po tayong handa. Remember, lagi ko pong ulit-ulitin to,
Ang paghihintay sa Panginoon, hindi po itong parang kapang bambala makamulala na kamo. Halata ng gawan, paninahintay niya mo. No. Sa Matthew 24 na napag-aralan po natin, blessed is the servant whose masters find him so doing. So ang sabi po niya, occupy till I come. Ibig sabihin po nun, dapat meron kayong ginagawa. So paano tayo mabubuhay po with wisdom? In planning our lives, especially po sa mga gagawin po natin for Jesus, in winning souls, we are planning as if 100 years pa tayong mabubuhay. But in preparing ourselves for the coming of Christ, as if ngayon na ang pagdating niya. Nakuha niyo po yan. Sa ating paggawa po, sa ating ministry, hindi po yung tatamad-tamad lang tayo kasi baka dumating na ngayon, sayang lang yung effort ko. Wala pong sayang. Kahit ano pong magplano tayo. Many years ago, more than 10 years ago, I think 12 or 13 years ago, meron pong nagsabi sa akin, Pastor, kung pinipreach po natin, malapit ang dumating ang Lord, anin pa po natin yung bagong building, yung mga loting yan. Nung penny walang king lamaran, alata mo pong makanyan yan? Nung penny walang ke po, hindi po, para pong, sige, Pastor, hintayin na lang natin ang Lord. Because that is not biblical. Because in the Bible, occupy till I come. Dapat gumagawa kayo, nagtatrabaho kayo in the kingdom. Dapat po part tayo for building the kingdom of God. We are not building our own kingdom. You may have your own ambition, but to be a true born-again Christian, you need to surrender your own ambition and ask God, Lord, hindi na yung ambition ko. Your vision for me, your purpose in my life, yun na ang masusunod. Amen? Maaaring ikaw ay isang manager ngayon or business person, an entrepreneur, a nurse or teacher, or a bank manager, maaaring yan, pero that is not your purpose. That is, yung pong position mo, kung ano man trabaho mo, or ano man ang karir mo, yan ay instrument lang para magamit to build the kingdom on earth. Always remember that. Maaring OFW ka, o merong nanonood sa inyo dyan sa online, OFW ka, pero ang purpose mo, not to make money. But kung nasaan ka man, you need to proclaim Jesus. Kapag inuna mo, pinoproklama mo si Jesus, you will be blessed in all your ways. Whatever you do, you will prosper. I can assure you that. When you put God first, you seek His kingdom and His righteousness first, no, anuman ang karir mo, i-bless ng Lord. If we live as an ambassador for Christ, bilang ambassador, hindi ka magkukulang. Walang ambassador sa mundong ito na mahirap. Lahat ng ambassador, big time, mayaman, may mga gwardiya, may mga escort pa yan. Ambassador lang po ng mundo yan. Pero ikaw, ambassador ni Kristo, ambassador ng langit. Kailanman, hindi ka magkukulang if you will live as an ambassador for Christ. Bringing the gospel to all nations. For this is the heartbeat of God, for all to be saved and none to perish in hell. So remember that your purpose, our purpose, is to proclaim Christ in all individual, in all of the world, in all nations, sa lahat ng tao. Amen. That is our main purpose kung bakit ka buhay. Kung hindi ka nabubuhay ng ganon, you can never claim that God is with you all the time. Dahil sinabi po ng Lord yan sa Matthew 28 na pag-aralan po natin sa verse 20, nang sabi niya, I will be with you at the very end of the age. Why? Because you are living as an ambassador for Christ. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ambassador ka ni Kristo. Ibig sabihin po niyan, dala-dala mo ang mensahe ng kapatawaran, ng reconciliation para po mapunta po tayo sa Panginoon. In Ephesians chapter 5, 15, 17, ang sabi po dyan, so be careful how you live. Naging verse po natin ito last week din. Maging maingat tayo kung paano tayo mabuhay. Hindi po tayo yung parang, wala lang parang, kaya nga po do not conform to the pattern of this world or do not copy the behavior of this world. Iba ho tayo.
No? So consecrate yourself, be holy. Ibig sabihin po, separated tayo. Iba tayo sa mundo. Huwag kayong mainggit dun sa nakakapag-bisyo pa sila. Ba't kayo mainggit dun sa mga bisyo ganyan? Yung meron pa silang mga party-party na hindi po maka-Diyos. So don't live like fools, but live, sabi diyan, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Huwag kayong magsasayang ng oras. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. If you have the opportunity to share Jesus, share Jesus. Kung narinig niyo po yung isang testimony nung last Wednesday, nung buti na sharean po niya yung hindi naman niya kakilala pero nabalitaan po niya ilang araw lang, kinuha po siya ng Diyos. Share Jesus. Amen. So kaya nga po, don't act thoughtlessly. Huwag kayong basta namimisip. Nagalit ka lang, meron kang pinost sa Facebook, pinatulan mo na sa Facebook, pakaisipin mo, ano ibig sabihin ng pakaisipin mo? Tanungin mo ang Holy Spirit. Holy Spirit, tama ba ang gagawin ko? Because ang buhay po natin hindi na sa atin. That is how we think wisely to acknowledge God in all our ways. Proverbs 3:5, di ho ba? In all our ways, 3:5-6, in all our ways, to acknowledge Him, submit to Him. Lahat tatanungin mo, tama ho ba itong gagawin ko, Holy Spirit? Dahil siya ang lagi nating kasama. So don't act thoughtlessly and understand what the Lord wants you to do. So wag tayo pong magsasayang bilang pong kung katulad ng mga wise virgins. Kung meron tayo talagang godly wisdom, unawain po natin ano ba ang nais ipagawa sa iyo ng Lord. Bakit ka malakas? Bakit hindi ka katulad ng ibang tao dyan na nakaratay na po sa karamdaman, hindi na makatayo? Alam niyo po, if you don't want to live according to God's purpose, baka one day nakaratay ka na lang. Masasabi mo, buti pang bakit pinaglingkod ko na? Lahat po ng pinagpe-pray po namin na nakaratay, sabi po nila, pagalingin lang ako ng Panginoon, maglilingkod ako sa kanila. Pero hintayin pa ho ba natin yon? Habang meron kang lakas, habang meron tayong hininga, ipaglingkod po natin ang buhay po natin para kay Kristo. Because we live for Christ, no longer ourselves, na ang nabubuhay ay si Kristo na hindi na po ang sarili po natin. We need to deny ourselves. We need to deny our own agenda sa buhay po natin ito. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge or wisdom. Sabi niya, but fools despise wisdom and instruction. Ang isang ahangal, ayaw po na niyang matutuyan. No? Kaya nga po sa Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this. No, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Ang sabi diyan, kahit gumastos ka pa, mag-effort ka pa. Nag-effort po ang mga, gumastos po ang mga wise virgins, bumili pa sila ng extra oil. Nag-effort po sila, naglakbay sila ng ilang kilometro, wala man po sasakyan noon, para hawak-hawak po nila yung extra jar of oil. Magkaroon ng wisdom. No? At sa atin po, nakaka-bless po yung nagte-testimony ko minsan po, taga Magalang, San Fernando, as far as Porac din po, as far as sa sulok ng Mabalacat, ang daming churches na nilalaktawan, makapag-church lang sila sa Calvary Temple. Why? Because sabi po ng Bible, gawin nyo ang lahat para makakuha kayo ng wisdom. No, gawin nyo yung extra effort nyo. Yung pong sinasabi nyo, wala na akong time, no? Nagsisimba na ako, meron pa akong CU, na hahawak pa ako bilang forerunner, ganun ho. Oh, kung babasahin nyo po ang Book of Acts, every day, they meet together in the temple courts, yung iba po sa kanilang mga bahay, mga church houses po, no? House church po, araw-araw nagmi-meet po sila. And I thank the Lord, I praise God. To God be all the glory, ang church pong ito walang araw na hindi nakabukas. Maniwala po kayo, yung mga nagsisiyo pa lang dito, may mga nagsisiyo sa labas. Yun lang pong dito na ginagamit po yung mga air condition na kwarto po natin, we don't care kahit tumaas po yung electric bill po natin,
dahil mayaman ng Diyos. Hindi ho ba ngayon po, pag-pray nyo po yung pinapatayo po natin building dyan, no, lalabas na tayong permit para maumpisahan na po. At yung pong isang lote po dyan, pinag-ano ho natin ng building dyan. Gumagawa ho tayo to build the kingdom. Ngayon, Pastor, darating ng Lord. Ngayon, kung dumating na, iwan naman natin lahat Ibig mong sabihin, kung meron kang pera, pabayaan mo na lang yung pera sa bangko, di mas mulala ka, mas mulalata mo ka, dapat gamitan mo. Lakwan mo niya mo, mamuting-muting. Kapag sinabi ng Lord, alam niyo po, marami po akong binagong dito. Binago kami ng Lord sa mga mindset dito po sa dahil I was 35 years old po noon, mag-51 na po ako ngayon. Nung naging pastor po ako, at inapoint po ako ni Daddy Bishop bilang maging lead pastor po dito. Alam niyo po, isa sa mga sabi ko, kahit wala pong mga ipon ng church po noon, minsan may mga report na nagne-negative ang church sa finances. Pero sabi ko po sa mga leaders ng church na to, sabi ko, hindi tayo nag-iipon ng pera sa mundong ito. Pag sinabi ng Lord na gastusin nyo yan, gastusin mo. Kasi ire-replenish ng Lord yan, mas marami pa. Kasi kapag hindi mo ginamit, parang binamahal mo. Naalala niyo po yung po natin last week? Itang AO gagamitan rin kayo. Sino nandito sa last week po, taas niyo po yung kamay? Amen. Akakit ko dakal na ako gintong susulod dyan. Gagamitan nyo no yan Gagamitan ito no rin gintutam. Nanulan din, nakwenta na rin. Nakwenta na rin material na kaila mo din. Paisilo tamo, wow. Paisilo kang kaya po din. Tayo gamitan nung para yung beautification niya kay at rinigalo siya white ng ikwa ng mete. 5 niyang beses asulod din kayang kay. Hindi ba kamangmangan po yun? O di nga luwayan, susulod dan Matutod lang, susulod din po. Para talagang sulit siya, pastoran. But anyway po, and then there was a time po, itong mga loting binili po natin, kasi po, ang mahal po ng mga dito. Nasa 30 to 50,000 per square meter. Walang kwenta po yung mga first class subdivision. Iba po yung sentro ng Angeles. Napakamahal. Noon po sa palengke, noon pa po ito, nagtanong po kami dyan sa Rotonda, nasa 80,000 per square meter. Ngayon ho ata, may git ng 100,000 per square meter. Ito nga, kwadrado makanyan. 100,000 per square meter. Dito po nasa about 20-30 hanggang So, saksi po ang mga kasama si Pastor Jun. Saksi po sila dyan na nung nagbayad po kami, yung pong talagang ng church ay halos mawala. Wala nang pagsweldo actually po. Sabi nga po kay Sister Nelia, isa po sa umahawak po ng finances po natin, meron pa bang tira niyan? Wala na po, Pastor. Ganyan. Pero sabi po, God will provide. Yung week pong yun, dahil during that time, weekly pa po ang mga allowance na binibigay po sa amin, nag-provide po ang Lord. Dahil kahit kailan, hindi tayo pakukulangin ng Lord. Ngayon, pag sinabi ng Lord sa iyo, kapatid, be wise. Sinabi sa iyo ng Lord, i-bless mo yung kapatid na yon, i-bless mo po siya. Lord, last niya mo yun Kaya pinapa-empty na ng Lord para i-replenish na naman ng Lord, mag-umapaw yung blessing mo. Hindi tayo, ang Panginoon ng ating pastol, hindi tayo magkukulang. So, paano tayo nagiging wise? By being obedient to the voice of the Good Shepherd. Being obedient sa voice po ng Holy Spirit. Amen. So, pag sinabi sa iyo na get wisdom, though it costs yung lahat mo, pati effort mo, pati yung talent mo, yung time mo, punta ka ng CU, punta ka ng This is how we grow in wisdom. And then po, kahit po yung oras na para matulog, pero kahit inaantok ka na, unahin mo yung devotion mo, mag-pray ka pa rin, magbasa ka pa rin ng Word of God. Amen. Madalas po ako ay umuwi po kami ng gabi because of some invitation, ministry. Umuwi po ng gabi tapos may mga piniprepare pa sa gamot or
Minsan mag-exercise pa akong 11, 12 hanggang 1:00. Yung po nagte-treadmill lang po ako. Then after po noon, 1:00 na, kailangan ko po mag-devotion na at least 30 to 1 hour, 30 minutes ng magbabasa ng Bible. And then lahat ng mga verses patungkol po sa healing, na-memorize ko po, at dinideclare ko po siya bago matulog. At alam niyo ho, hindi po yung, Pastor, maiksi na lang po yung oras na wala ka ng kalakasan. Remember Moses, 40 days and 40 nights. No? He dwelt in the presence of God. And 40 days and 40 nights without sleep, food, and water. Pero pagbaba niya, ang lakas pa niya. Sa galit po niya, dahil gumawa po sila ng bakang Diyos-Diyosan, ibinato po niyang si Moses po ang unang merong tablet dalawa pa. Talaga pong binato niya, tapos pinagpupulbos pa niya, ang lakas po niya. Sa galit po niya, pinagpupulbos po niya yung gintong baka. Dinagay po sa tubig, pinainom po sa mga rebelding, ganun po siya kalakas. Kapag nasa presensya ka ng Lord, inuna mo ang Lord, hindi yung, ay Lord, naiintindihan mo naman Hindi po. Si Lord po, noong pong nagkatawang tao siya, kahit gabi na po, hating gabi, magpe-pray pa rin siya. Hihiwalay siya sa kanyang mga disciple. Meron siyang silent time, meron siyang serenity. And then, madaling araw pa lang, on the 4th watch, between 3 to 5 a.m., gigising na siya para makapagniig sa Ama na naman. If the Son of Man, mas inuna niya ang prayer, ito rin yung nakita ng mga disciple na prayer is a primary thing din. Sabi na, Lord, teach us to pray. Hindi din lang sinabing, Lord, teach us to do miracles. Kung paano ka gumagawa ng milagro. Teach us to pray kasi nakita po nila yung sikreto, nakita nilang laging nagpe-pray si Lord Jesus. Amen. How much more tayo po? Especially that we are living in the last hour ng ating mga buhay po ngayon. So, kung iniisip mo wala kang wisdom, si Jesus ang wisdom po natin. But if you need wisdom, ang sabi po ng James 1:5, if any of you lacks wisdom, sino man na nagkukulang ng wisdom, godly wisdom, you should ask God. Ano po ibig sabihin ng ask God? Ang ask God, you need to pray. When you ask God, you are praying. Kaya nga, you need to pray. No, you need to pray for wisdom. In other words, yan po sinasabi po ni James yan, who gives generously to all without finding fault. Wala pong kondisyon ang Diyos kapag humingi ka ng wisdom. No, wala siyang inihinging kondisyon and it will be given to you. Lagi niyo pong anuhin po, no? Dahil kasali po ako sa CEO ng mga business people na under po kay kay Elder Jess. Elder Jess Gutierrez. Maririnig ko po itong mga business people pong ito. Talaga pong nag-i-increase po ang kanilang business. Ang iba po dito, wala man pinag-aralan, pero mga talaga po malalaking business po nila, no? Pamilyon pa ho sila at meron na po yung papunta na pong billion ang mga yung pong dineklara ko po sa kanila na ang ilan sa iyo magiging bilyonaryo. At true enough, na papunta po ng billion ang mga nagiging nila, pinagkakatiwala po ng Lord. Ako nasabihan kasi ati pa rin lamaran yan na mapanutang Di nga luwa, gagamitan di pa yung Diyos. Sinabi niya ning ginupunta landa ka para manutang. Lamaranan diyang kapilan man nakasabihan. Alang makasulat kayong Bible na sabihan na muntalan may kay para manutang ka. Napalagay mo kayong ginu. Nung magtiwala kayo, na ba provide? Amen? Alam niyo po, meron pong kung pwedeng gamitin niya ang uwak, hanggang ngayon po, gagamitin po niya ang uwak para katulad kay Elijah. Walang nag-supply ng tao kay Elijah ng pangangailangan niya. Pero uwak ang ginamit ng Lord. Isang masibang nilalang. Pero sabi ng Lord sa uwak, huwag mong pakikialaman ang blessing ng aking In America po, totoo pong kwento po ito. Yung pong isang nanay, kasama po niyang kaibigan niya na mag-grocery pero wala silang pera. Nagano lang po sila, God will provide. Bago sila makapag-park, merong dumapong ibon sa parking lot at inihulog po yung ilang $100 po doon na eksakto sa pangangailangan niya, $340 sa wata, kung di ako nagkakamali, ganun po siya. Iniwan po ng ibon, sabi na ba, parang pera yun ang iniwan ng ibon. Nung kinuha po, talagang pera po, malulutong pa. At nakita po nila, yun po yung eksaktong kailangan po nila.
Kung kailangan gamitin po ng Lord ang mga ibon para magano ka, hindi yung gagawa ka ng sarili mong kwento na makademonyo na pupuntahan mo, sasabihin mo dun sa nung nagpe-pray ako, sabi ng Lord, ikaw dapat ang puntahan ko para i-provide. Mamuting-muting yan, demonyo yan. Hindi ka bubulangan ng Holy Spirit na ganyan. Ang sasabihin ng Holy Spirit sa iyo, magtiwala ka sa akin. I will provide according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. So ask God for wisdom. Spend more time with Him in prayer. Number 2, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us choose godly companions. Yung pong parable of, ito pong parable of 10 virgins. Ang companions po dito, choose your godly companions. Dapat po maka-Diyos po yung mga kasama po natin. Kapag sinabing companion, ito po yung mga taong madalas mong kasama. At masasabi mo ng companion siya. Pero kung madalang mo lang kasama, hindi mo masasabing yan ay companion mo or kaibigan mo. Yung madalas mong you spend time more time with these people, ito yung mga companions mo. At the more na kasama mo po sila, naaapektuhan ang buhay mo. Kaya nga po, it is very crucial for us to choose godly companions. Amen. So, ito po yung ng Lord, if you spend time with spiritual people, kung sila spiritual, mature po sila, magiging mature ka rin. Marami pag-aaralan po natin po yan, no? Katulad po ng I do believe, magkakasama yung wise virgins. Kaya nga po sila ay naging wise, sama-sama po. Ito pong na nagkahawa-hawa po sa mga katamaran, being complacent and foolish ones, na mga virgins pong ito na hindi po nakahanda, and hindi po tayo yon. So kahit po parang 50%, that is why you are hearing this message, hindi tayo masama dun sa 50% na foolish, kundi masama tayo sa yung 50% na wise virgins, ang lahat ng member ng Calvary Temple. That's why we are preaching you this message. Amen. Kaya kailangan po natin to. Bagamat yung iba, gusto po nilang marinig yung mga puro blessing. May mga blessing po dito. Ang true blessing po, yung ikaw ay siguradong ligtas. Amen. Yung ikaw ay siguradong born again. 1 Corinthians 15:33, do not be misled or do not be deceived. Sabi po dyan, bad company, bad companions, yung madalas mong kasama, pero masasama sila, it corrupts good character. Kung ano man yung mabuting ugali mo, mawawala yan kung yung madalas mong mga kasama ay lamaran. Amen. Yan po yung utos, hindi po yan suggestion. Yung iba sa atin, kasi kaluguran ko na yan, matagal na kaming magkaibigan. Matagal ko na nga. Opo. Is it, sasabihin natin, paano natin sila i-win, Pastor, kung di natin, yes, i-win natin sila, pero we will not, sasamahan po natin sila. Naririnig niyo po ito sa amin, hindi tayo nakikisama. Pwede mo silang samahan, pero hindi ka makikisama sa kanila. Hindi ka makikiayon sa masama po nilang gawa. Amen. Hindi mo sila laging kasama. Tapos, siyempre, kung pag lagi mong kasama yan, hindi ka naman laging magpipreach eh. Yung pong kanilang ugali, yung kanilang agenda, yun ang laging ang laging magdo-dominate sa inyong mga pinag-uusapan, sa inyong mga ginagawa. And therefore, yung good character mo, mako-corrupt. So it doesn't mean na hindi mo na sila isi-share ng gospel. Isi-share mo sila ng gospel, pero hindi mo sila sasamahan sa kanilang masamang gawa. Amen. Repiloso po makanya lang. Baka tayo nga, share, Pastor, ng ngimekay. I'm not saying na hiwalay na po natin, huwag natin kausapin. That is not the Kung kayo'y wise, naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin dito. Pero kung ikaw ay piloso pong mangmang, yun ang itatanong mo. Dahil gusto mo kasi yung kanilang mga bisyo. Meron pong nagpapaalam po noon sa akin po more than 15 years ago sa mga kabataan. More than 10 years, so I think 12 years na. Kaya pinapasabi po, Pastor, meron pong mga kabataan na nagsasabi na,
Pwede ba silang pumunta sa mga computer shop, sa mga nagdodota, Dota pa ho noon, at i-share nila yung gospel. Sabi ko, sabihin mo sa kanila, dako paglokwan. Bisala rin magdota ka rin. Yung mga ganong tao, hindi sila makikinig. Habang nag-aano sila, sige, share mo yung gospel. Tapos bagya-bagya, huy, sige, tanggap ako ni Kristo. Wala akong ganon. Because walang focus. Kaya ba't ika, mo naman gawan ta, nakidota ka naman, lamaran lang ng makanyan. Ay, pastor, dahil nakaluguran ko miminom, luluklok ko naman. Para kandyang, kaya mo naman kasalanan, minom kong metong beer makanyan, kaya ba't sharean ko lang? Hindi po yan papasok dahil iba po ang agenda po nila, iba ang focus po nila. Dahil nung kabataan ko po, sinubukan ko din po yun. Minuna ako pang melasing karela. Ay, what to? Kaya bata niyang melasing na kami mga kapatid, tanggapan ni Kristo. Mga na kapatid, maka na, sabi, niya pina-realize ko, niya po mature na ako, I-realize ko, kamutingan kung kaya. Baka nanda ka pa niyo, bayan mo yung Ginoo. Kalo ko na nakata, Lord, pare! Wow! Ay, wala kayo. Kaya nang niya yung Lord. Sabi ko, na-realize ko po yun. Nag-aaral pa po ako noon. I think high school po ako, fourth year high school po. Hindi ko po makalimutan yun. Binuna ko melasing karelang ka. Matatrap ka po. Ang sabi po ng Proverbs, Psalms 1, Blessed is the man who does not walk in the way of the sinners, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in seasons, whose leaf does not wither, and whatever, sabi niyo po, whatever he does, ano man ang gawin niya, he prospers. Kapag hindi ka nakikiayon, nakikipag-compromise at nananatili ka sa Word of God, ano man ang gawin mo, pinagpapala ka because you are highly favored by God. Amen. James 4:4, you adulterers, tinatawag pong mga adulterers, yung ang mga nakikipag-compromise sa world. Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Yan, hindi nyo ba alam, ang sabi po ni James, yung pakikipagkaibigan sa mundo. Minamahal nyo ang mundo, nagiging kaaway nyo ang Diyos. Kapag ginawa nyo kaaway ang Diyos, sa lahat ng kaaway, hindi kayo mananalo, hindi tayo mananalo sa Diyos. I say it again, inuulit ko, ibig sabihin po, importante ito. Sabi po ni James, if you want to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Pinakadiin-diin po niya. Kaya do not love these things of the world. Do not love these things of the world. Ano man ang meron tayo sa mga bagay ng mundong ito, gamitin po natin for the glory of God. But do not love the things of the world. Do not love your new car. Do not love your money kung gaya makarami yan sa bangko. Do not love your new house. Do not love anything. Do not love your gold. Amen. Because you make yourself an enemy. Dapat po maliwanag to. Ginagawa mong kaaway ka na ng Diyos. So, in the Bible, it is commandment na hindi natin dapat minamahal ang anumang bagay sa mundong ito. It is also a commandment not to associate with people who are not believers, or maybe they are believers, pero may mga compromises po sila. May kakilala kayong sinasabi nila Kristiyano sila, pero yung ugali yung ugali hindi maganda at nagbibisyo pa rin. May mga ilang verses po akong babasahin na ito po'y utos sa banal na kasulatan na huwag tayong makitungo sa kanila maging companion at huwag mong silang samahan ng maraming oras yan. Huwag mong gugulan ng maraming panahon. Sa 2 Corinthians 6:14-15, don't team up with those who are unbelievers. Ang mas kilalang translation po nito sa King James yung, do not be unequally yoked with unbelievers. Maganda po ang pagkaka-expound po ng NLT, don't team up with those who are unbelievers.
Hindi lang po ito sa pagpipili po ng boyfriend, girlfriend. Ngayon kung may mga single, dapat yun po yung don't team up. Kasi kapag ikaw ay meron kang, humahanap ka ng asawa, humahanap ka ng katim mo na magbibuild ng Christian family. Sabi po dyan, how can righteousness be partnered with wickedness? How can light live with darkness? It is impossible. What harmony can there be between Christ and the devil? Anong harmony ni Kristo at saka ng Diablo? Hindi magkakasama. How can a believer be a partner with an unbeliever? Even sa business, kung nagbi-business po kayo, sasabihin nyo, mabait naman itong kaibigan ko kahit unbeliever siya. One day, magugulo kayo. Because hindi kayo pareho ng pananampalataya. Kaya nga po, actually po, nasa business din po ako dati, I found out na mas maganda pong business, ang partner mo ang Diyos. Hindi human partner. Because blessed are those who put their trust in the Lord, not in human understanding. Paano mo magiging partner ang Lord? Pag binibigay mo po yung para sa Kanya. Yung 10% dinodoble mo pa. Dahil ka-partner mo. Sa lahat ng partner, 10% lang yung para sa Diyos na siya yung nagko-command ng blessing. The Bible tells us that God commands His blessing. Yun lang hinihingi niya. Sige, kaya kano ng 90%, yung 10% mo, ibigay mo ka na ako. Pero nangalwa, sayang niya. Lupa kang pera. Nung matay na kapota, sige, sabihan ko kaya nanan mo din. Kailangan po partner po natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. So, maging po sa 1 Corinthians 5:11, I meant that you are not to associate with anyone who claims to be a believer. Ang ibig ko sabihin, sabi ni Paul, na hindi kayo dapat salamuha, nag-google ng maraming panahon sa mga sinasabi nilang sila ay mananampalataya yet indulges in sexual sin. Sinasabi nila, Kristiyano sila, indulges in sexual sin, mahilig pa po sa mga sex na apid kung kani-kanino, or is greedy, masiba, matakaw, po sa kayamanan, or worship idols, or is abusive, or is a drunkard, mapang-inom pa rin, or cheats people, yung mga nililin lang po, hindi po honest. Don't even eat with such people. Mas maliwanag din po siya, sulat din po ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 15. Nasabi po dito, in the name of the Lord Jesus Christ, we command you. Matindi po ito. Ginamit pa po ni Paul yung pangalan ni Jesus para po utusan ang mga taga-Thessalonica na sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin kayo, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle. Yung mga believer na walang ginagawa, hindi nagpapagamit sa Diyos, matatamad, hindi nagtatrabaho, nakikikain lang, and does not live according to the teaching you receive from us. Matindi po ito, ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon. Thou shalt not put the Lord your God, the name of the Lord your God in vain. Pero this is not in vain. This is useful, this is spiritual, na sinasabi po ni Paul, na we command you in the name of Jesus Christ. Huwag kayong samahan yung sinasabi ng Kristiyano sila, pero idol sila, walang ginagawa. Verse 7, for you yourselves know how you ought to follow our example. Gayahin nyo kami. Minsan sinasabi po natin sa ibang tao, huwag mo akong tignan mo ang Diyos. Pwede mo lang sabihin, huwag mong tignan yung taong yun, pero ikaw, dapat masasabi mo, gayahin mo ako kung paano ko ginagaya si Kristo. Sinabi po ni Paul yun. Mali po yung sinasabi mo, huwag mong tignan ng tao, pati ako, huwag mong tignan kasi bakit? Kasi meron kang planong magkasala eh. Pero kung wala kang planong magkasala, amen? Alam niyo pa ho yung perfect? Amen? Kitang nandun, matamad kayong mag-attend, make sure na kayong may bagsak, pero mag-attend kayo, perfect kayo. Kaya ba't nandun, may budna ko, may asawa kasi kakatak na naman ng asawa mo. May petulan, perfect na ka na naman. Ating may cut, kaya kang papagbaneho, nakalaring balasuba sa driver, mo petulan, perfect na ka na naman. Amen? Kaya nga dito sinasabi pong
we need to follow, sabi po ni Paul, we need to follow, you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. Hindi kami pabigat sa inyo, bagamat sila po ang nagpapastor sa Thessalonica, sila po ang grupo ni Paul, sa pagmimisyon po nila, nagbiril po nila ang Thessalonian church. Sabi po diyan, we did this not because we do not have the right to such help. But, alam niyo po, lahat po na nagpipreach sa isang, sa isang church, meron silang karapatan kung ano man po ang nasa tithes and offering, doon po sila kumakain ng mga pastor, parang kami po. Pero sabi nila, hindi namin ginawa ito kasi gusto namin mag-set ng example, nagtrabaho kami para sa mga pangangailangan namin kasi nakita namin ang daming tamad sa inyo na hindi nagtatrabaho, nakikikain na lang. Ito po yung problema sa Thessalonica po noon. Ang sabi po dyan, we did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. Kapag Kristiyano ka, dapat model ka para ma-imitate ka. Para laging handa din yung mga, kung ikaw ay forerunner, dapat model ka. Kung forerunner ka, sinasabi mong iyo ko lalawin. Hindi po, kung forerunner ka, dapat meron kang confidence kung talagang namumuhay ka na perfect. Namumuhay kang perfect, masasabi mong, gayahin mo ko kung paano ko ginagaya si Kristo. For even when we were with you, we gave you this rule. Isa sa problema po, bakit idle po sila? The one who is unwilling to work shall not eat. Ang sino mang hindi magtrabaho, huwag kumain, huwag pakainin. Minsan maganakatapag yung ginumabait pa tayo sa Diyos. Nakakaawa siya, pastor, kaya binibigyan ko po siya. Meron pong tao na kailaman, hindi po siya nagtrabaho, hingi lang siya ng hingi. Balasubas la po din. I'm not saying yung mga, hindi po kayo kasali, yung kung hindi kayo nagtrabaho, kung kayo po ay housewife, nagtatrabaho pa rin kayo. Yung sweldo nyo nga lang, nasa mister nyo. Yun po yung yung sinasabi ko po dito, tang lipat-lipat siyang bali, lipat-lipat siyang kaluguran, masayang makipangan. Ito po yung mga problema ho noon. Yung hindi nagtatrabaho, huwag kumain, huwag pakainin, sabi po ni Paul. We hear that some among you are idle and disruptive. May mga walang ginagawa at nanggugulo pa. They are not busy, they are busybodies. Verse 12, such people we command and urge you in the... Ito rin naman po, inuutusan namin kayo, sabi diyan, urge you in the Lord Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, sabi po niya, to settle down and earn the food they eat. Kinukaman namin sila na dapat silang magtrabaho. And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Verse 14, take special note of anyone. Pansinin nyo yung mga yan, mag-ingat kayo sa mga yan, anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them. Huwag nyo silang samahan. It is a command. Kasi meron pong ganyan, kahit po dahil nasaktan sa church, sinamahan niya yung kaibigan niya kahit mali po siya. If you make yourself an enemy of the world, ibig sabihin dyan, if you make yourself an enemy of God or a friend of the world, ibig sabihin dyan, kapag kinakampihan mo ang isang bagay, isang tao na mali, kinakampihan mo, in other words, yung mali, ginagawa mong kaaway ang Diyos. Amen. I tell you po, may mga dinisiplina po ako sa church na ito. This was more than 10 years ago. Yung iba, maniwala po kayo sa hindi, mga ninong-ninang ko pa sila. Sabi ko, Lord, paano ko sila, mga ninong at ninang ko sila. Sa buhay Kristiyano, sa pagdidisiplina po, pagtatama ng tama at mali, kahit anak mo pa yan, kahit asawa mo po siya, kapag mali siya, huwag mong kakampihan, i-correct mo siya. Nakasulat po yung sabi, in order that they may feel ashamed, yet do not regard them as an enemy. Huwag niyo silang pagsamahan, pero huwag niyo silang ibibilang nakaaway. Ang sabi po dyan, but warn them as you would as a fellow believer. Warn them. Because open rebuke is better than secret love. Warn them. May mga parents po na kapag nagsumbong ang inyong anak, agad yung pinapaniwalaan. Kapag nanonood kayong balita, halimbawa po kagabi, nanonood kami balita,
ginagrabyado daw sila sa pagbabasketball ng anak niya, yung tatay nagdala ng baril, ayun, pinagbabaril yung mga kaaway ng kanyang anak, ayun, nasa ano po siya. Hindi mo niya inaalam. Mga mangmang. Alam niyo po, kami po, disciplinarian po ang tatay po namin, nanonood po siguro siya ngayon. Konting ano lang po yan, agad ka napapalo. Minsan kapag nasubukan ko pong, dahil teacher siya dyan sa Clementes, sinubukan ko teacher ni Manny Tatang, sumbong ko pa din. Nung nagsumbong po ako na, tay ka ako yung ganyan. Pinagalitan pa ako, baka meron kang ginawa kanya. No, pinagkasana pa. I thank the Lord na hindi po, ang aking mga parents, hindi po sila nag-spoil. May mga parents po dyan, minsan dito, Kenin Bright Star. Di nga, total Kristiyano naman din. Dapat pati kayo Kristiyano, kayo magpag-aral Kenin Bright Star. No? Minsan, dahil lang sa grades, makanya lusuban ng teacher. Bala, subas. Lusuban ng teacher, bakit ang maling kaya mo na? Kaya ka makarine, buri mo yung kang anak, yung top 1 na po ang kaya. Ang importante po dyan, yung anak mo, makita mo, lumalaki po siyang matino, merong takot kay Kristo. At wag basta kakampihan. Alam niyo po, pag kinampihan mo, kahit ka mag-anak mo, anak mo pa, asawa mo, kapag kinampihan mo yung merong sama ng loob, hindi po magsasabi ng totoo yan. Marami po dyan, 99.9% kalaraman. Maniwala ako, marami na po akong nakausap na ganyan. Pag inalam mo yung totoo, hindi niya sinabi kung ano yung talagang kasalanan niya. Yung pong taong may sama ng loob, hindi magsasabi ng totoo yan. May sama nga ng loob eh. Amen? Kaya nga po dito, warn them as you would, no? As a fellow believer. Because love, no, open rebuke is better than what? Secret love. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Kapag kasama mo mga mangmang, mapapahamak ka. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Ito po yung verse natin sa umpukan. Kapag po nagsisharean kayo sa, ako po, mismong mananahimik lang po ako. Kung minsan ang struggle ng pastor, ako po balo nung kong retang forerunner yung pastor, yung dadaldal, sumbungin ka na ako. Dapat makiramdam niya rin yan. So yung pastor, daldal yang daldal, bisang mabiyasa. Gapong pastorya. Sabihin niya, ako po, mananahimik po ako, ilan po yan, no, mahigit po minsan po, umabot po ng 15 po yung mga member po ni Brother Jess. Makikinig po ako, pero mabibless po ako sa mga testimony po nila. Sabi ko, wow, ang tindi ng mga faith po nito. Kasi po kapag nakikipag-mingle ka sa mga godly companions po ninyo, nasa sharpen ka, nahahasa yung utak mo. Amen? Nagiging matalino ka, nagkakaroon ka ng godly wisdom. Proverbs 22:24-25, don't befriend angry people or associate with hot-tempered people. Huwag kayong mag-isama dun sa mga mapalibuntok. Bali po yung madaling magalit. Bakit? Or you will learn to be like them and endanger your soul. Bandang tauli, mas mapali ka, pabuntok kayo. Kung ano, ibig sabihin lang po ng Proverbs dito, kung anong ugali ng madalas mong kasama, mahahawa ka. Kung madalas kang nakababad sa alam po yung babad, kanita magbabad tamong tina, di ba babad may malambat? Kung ano po yung kulay po ng food ko, yung ano man yung coloring po doon, ano man ang kulay ng tina, after po ng ilang oras or overnight po, kung anong kulay noon, yun na po ang kulay na ano. Kung sino yung madalas kong nakababad ka sa TV, maging kaugali may TV mong kunanong alben mo. Maging madrama ka. Feeling mo ikang bida. No? Ganyan po yung mga ng Filipino. But warning sa ibang ako pastor, hindi, wala akong see you. At minsan hindi ako nag-church kasi naniniwala ako, kahit mag-isa lang ako, kasama ko ang Lord. That you are being deceived. Opo, lahat tayo kasama ng Lord. Pero kalooban ba ng Diyos na ikaw lang ang mag-isa? Hindi ka mag-church, hindi ka mag-see you? Tignan po natin ang warning, Ecclesiastes 4, 9 to 12, 9:46 na po pala, no? Bagay kata mo atang alas 9 yan, Amen. Ecclesiastes 4, 9 to 12, two people are better off than one.
No, sabi po diyan, two heads are better than one. For they can help each other succeed. Ito po yung synergy. Alam niyo po yung synergy? Kung yung isang tao nakakabuhat po ng isang sakong bigas, pero kapag pinagsama mo yung lakas ng dalawang tao, makakabuhat sila 3 hanggang 4 na sako. Kung yung isang kabayo po makakahila po ng 1 ton na bigat ng bigas, kunwari po, pag nilagay mo pong 2 horse, 2 horsepower, no, hindi lang 1 ton hanggang 3 tons ang kaya po nila. Something like that. That is synergy. Kaya nga po, 2 heads are better than 1. If one person falls, the other can reach out and help. Kapag medyo nanghihina yung isa, nanlulupaypay, yung isa po na pwede po niyang itayo. Sabi po dyan, but someone who falls alone, ang sabi po dyan, yung mga Lone Ranger Christians, warning, this is warning about Lone Ranger Christian, yung feeling nyo na kaya nyo na mag-isa. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, 2 people lying close together can keep each other warm. Kapag nanlalabig ka, mag-church ka lang, mag-see you ka after that, mainit ka na naman. Kasi every now and then, kung minsan nadidistract tayo, nanlalamig tayo, and we need each other's encouragement. No, we need each other's encouragement. And then, ang sabi po dito, but how can one be warm alone? O nga naman po. Walang mag-encourage sa'yo. A person standing alone can be attacked and defeated. Paano ka makikipaglaban sa mundong ito, sa mga demonyo kung mag-isa ka lang? But 2 can stand back to back po sila. Yung kalaban sa likod at harap na ano po nila. 2 lang yun. Kung sa CU po, 10 kayo, 15 kayo. Back to back po kayo. Kaya nga po ngayon, narinig po natin mga testimony sa CU, na yung kapag meron po nalulupaypay, binibisita po nila, merong na hospital, binibisita po nila, hindi na nila hinihintay ang mga pastor. Kaya nga po gumaan ang trabaho po namin. Salamat po sa mga masisipag na mga CU members. Na tunay na family of God ang tinuturing nyo. So 2 can stand back to back. How much more kung marami po kayo? 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Yung pong lubid. Kapag po yan ay 3 braided cord po, hindi daw basta-basta mapuputol. So don't be a Lone Ranger believer. There is a great blessing, sabi po dyan, when we come together in unity. Bakit gusto ng Lord lagi tayong nag-dwell sa fellowship? Because every time we dwell in fellowship, katulad ng service na ito, prayer meeting, or CU, or any godly fellowship, God commands His blessing. Saan po natin makikita yan? Sa Psalms 133. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Behold how good and how pleasant it is when brethren to dwell together in what? In unity. To dwell in unity. La 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 la. So behold how good and pleasant it is. No, na nagdudwell tayo sa unity. It is like a precious oil on the head of running down on the bird of Aaron, running down on the collar of his robes. Hindi ko na po ma-explain to. It is like dew of Hermon, which falls on the Mount of Zion. Ito po yung gusto kong sabihin dito kapag nagdudwell tayo sa unity, for there the Lord commanded the blessing. Pag merong pagkakaisa na kayo'y nagkakatipon, kahit sa pamilya, lalo na sa pamilya, pag merong pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawaran, nagkakatipon kayo sa pangalan ni Kristo, God is commanding the blessing. Remember this, hindi mo pwedeng makuha ang blessing. Kino-command ng Diyos. Sinabi po, kahit po sa Leviticus, gawin nyo ito and I will command my blessing sa inyo. Kung bakit ka nabibless, kino-command ng Lord na mabless ka. So for there the Lord has commanded the blessing, even life, forevermore, eternal life. Kaya nga po, Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together. Huwag kayong mag-a-absent ng services, ng CU, ng prayer meeting. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. The main reason is to encourage one another. Hindi po yung mag-attend ka ng CU para lawin mo kung ninong magdalang pamang na manyaman na po pang kay Batnanita, utangan mo na naman uling lamaran ka talaga. Your main purpose as a believer, as a member of the body of Christ, is to be an encourager. Maging blessing ka. Nag-i-encourage ka ng kapwa mo Kristiyano. So as some people do, but encourage one another. Why?
What is the reason? Bakit nais ng Lord lagi tayong nagkakatipon sa kanyang pangalan in unity? Why? Because sabi po dyan, now that the day of His return is drawing near. That this was 2,000 years ago. Malapit na dumating. How much more in our anytime pwede pong mag-rapture. So always attend church services, prayer meetings, and Calvary umpukan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Last point na lang po ito. Sige po, total, hindi ko na po paabutin ng alas 9 ito, mga 8:45 na lang. We are living in the last hour and it's important to be prepared at all times, so let us spend time with the Holy Spirit. Ito po ang ginawa po ng 5 virgins. Yung pong oil in the Bible, it symbolizes the Holy Spirit. Kung bakit sila merong extra oil? Because of their intimacy with the Holy Spirit. You want your life, your spiritual life to have an extra oil para you keep burning for Christ. The secret is intimacy. The secret is intimacy. Kaya nga po, ang oil po, ginagamit po in the Bible for anointing. Kapag in-anoint po in the Old Testament or in the biblical times, ang isang hari or isang propeta, binibigyan po ng power or ability ng Diyos ang taong yon to do the work, the assignment na binigay ng Diyos. So the oil, it symbolizes power, ability to do your purpose na pinapagawa po ng Panginoon. So alam po ng mga wise virgins ito yung purpose po nila. And marami po sa atin, we are being distracted, nagmamadali sa prayer, but napakahalaga po na meron tayong intimacy so that we can be filled more of the oil of the Holy Spirit. Pag sinabi pong we can be filled more of the oil, more of the ability, the power na magtagumpay tayo sa mundong ito. Kaya sabi po ng Panginoon sa John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. How can the Holy Spirit teach you all things if you do not spend time with the Holy Spirit? And will remind you everything I have said to you. How can the Holy Spirit remind you of all what Jesus has told you kung di mo binabasa yung mga sinabi ng Panginoon? Anong i-remind niyang Word of God sa iyo kung wala kang alam na Word of God? And how can the Holy Spirit teach you if you do not spend time with the Holy Spirit? John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truths. Iga-guide niya tayo sa lahat ng katotohanan, hindi tayo mapapahamak. Excuse me po. Hindi tayo malilin lang. He will not speak of His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Sasabihin niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Now the Holy Spirit is telling us, Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. So be ready. Be prepared. In James chapter 4 verse 8, come close to God and He will come close to you. Wow, Pastor. Akala ko nasa atin ang Holy Spirit. Greater is He that is within us. Yes, nung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo ang Holy Spirit, dala-dala niya yung grace, yung love ng Panginoon sa iyo. But if you are not talking, you are not communing with the Holy Spirit, parang hindi kayo close. Alam niyo po, parang po sa klase po yan, yung seatmates mo, kahit po yung seatmate mo, kahit katabi mo yan, pero kung di mo kinakausap, hindi kayo magiging close. Yung sa bahay po ninyo, kahit kasama mo ang magulang mo, kapatid mo, kung hindi mo siya kinakausap, hindi kayo magiging close. Pero kasama mo siya. Same thing with the Holy Spirit, kasama mo ang Holy Spirit. Pero dahil hindi mo kinakausap, hindi kayo close. You want to be close? Come close to Him in prayer, in personal devotion. Huwag tayong palinlang sa diablo na mapagal na kayo, nakamag-pray, di takna mo, 2 minutes na ka mag-pray. Huwag ka na magbabasa ng Bible. Kailangan natin magbasa ng Word of God because man shall not live by bread alone, but with every word that comes from the mouth of God. Kung gusto mong maging healthy and strong ang buong buhay mo, spirit, soul, and body, eat the Word of God. Every day, eat the Word of God. The more you eat the Word of God, the more you become healthy Christian, healthy believer. Amen. So the level of intimacy with the Holy Spirit is determined by what? By the amount of time you spent with Him.
Kung paano ka magiging close sa Holy Spirit, depende yan kung ilang oras ang ginugugol mo. Lahat tayo merong 24 hours. Huwag mong sabihin busy ka. Lahat tayo may 24 hours. Sabihin mo ng 8 oras yung tulog mo. Ilang oras pa po yung meron ka pa po nun? 16 hours. Ilang oras ka ba nagtatrabaho? Ang dami po. Pero kapag ganun-ganon, pilang oras? To be honest, nakakailang oras tayo sa kakaganon-ganon lang. Bala mo po, mabuting-muting tamo kanyang-kanyan. Utuwa na katamo ng katamong gadget. Spend time. Kapag intimate ka sa Holy Spirit, you are always protected. You are always blessed with peace and joy. Amen. 2 Corinthians 3:17-18, for the Lord is the Spirit, and whenever the Spirit of the Lord is, there is what? There is freedom. Kung nasa yung Spirit ng Lord, yung Spirit ni Jesus, the Holy Spirit, mayroong freedom. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, si Jesus, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Kapag babad po tayo, pag nagbababad po tayo sa presence ng Lord, mas nagiging kamukha po natin si Jesus. Amen. 1 Corinthians 6:19-20, don't you realize your body is the temple of the Holy Spirit? Yung katawan po natin, you who lives in you and was given to you by God, you do not belong to yourself. Hindi mo na pag-aari sarili mo. For God bought you with a high price. Tinubos tayo ng Diyos ng napakamalaking halaga, the blood of Jesus, the precious blood of Jesus. So you must honor God with your body. Kaya nga po pati yung katawan natin, pag tinatamad po yan, no, dapat lang ikaw mag-worship ka, katawan ko mag-worship ka, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. We need to have a spiritual discipline. Galatians 5:16-17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is contrary to the flesh. Yung laman at saka Espiritu, naglalaban po yan. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So walking in the Spirit, ito po yung, ibig sabihin niyan, walking with the Holy Spirit means acknowledging that He is with you every day and everywhere. Amen. So walking with the Holy Spirit means acknowledging. Ina-acknowledge mo siya, yung word po niya. That is how we walk with the Holy Spirit. We walk not by feelings, not by sight, but by faith. By holding on to the word of God. Amen po ba? So the intimacy, the level of intimacy, always remember that, is how much time you spend with the Holy Spirit. Mag-review na po tayo, oras na. Be prepared at all times. Live with godly wisdom. Choose godly companions. And spend time. This is very, very, very crucial and important for us with the Holy Spirit. Matthew 24:44. Before, ilang verse na lang po bago tayo mag-take ng Holy Communion. So you must also be ready. Kayo rin, maging ready kayo, sabi ng Panginoon. Ang kausap niya, mga disciple. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Matthew 26:41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So stay awake. Be prepared at all times. Amen. Spend more time with the Holy Spirit and always pray. Always pray. Sabihin mo po sa katabi mo, always pray. Amen. Palakpakan po natin ng Lord.